nagaling, karapat-dapat lamang na siya ay pasalamatan. Ito ang huling araw o huling linggo ng 2025 at papasok na naman ang 2026. At sa pagpasok ng taong 2026, sabihin mo sa kataid mo, ang Diyos ay matapat. Sa kabila, ang Diyos ay nananatiling tapat para sa iyo. Amen. Praise God. So, ang taong 2026, ang deklarasyon po natin is still the year of the Lord. At dahil ito ay taon ng Panginoon, naniniwala tayo na ang taong ito ay magiging matagumpay, magiging mabunga, magiging puno ng kalakasan at pag-asa para sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Ngayon ding buwan, pinagdiriwang ng sanlibutan ang kapanganakan ng tagapagligtas. Sabi sa history, ang birthday ni Jesus ay hindi naman December 25. Sometimes in summer or pwede rin daw na September o October. Dahil sa mga nakitang patunay sa banal na aklat. Nang si Jesus ay isinilang, ang mag-asawang Jose at Maria ay naglakbay patungo sa Bethlehem upang magparehistro. At sabi ng mga Bible scholars, hindi pwedeng taglamig, hindi pwedeng December sapagkat mahirap ang maglakbay ng malamig. Pangalawang dahilan, mga kapatid, kung bakit sinabi ng kasaysayan, ang birthday ni Lord ay summer o kaya September or October, sapagkat nung siya ay isinilang, ang mga pastol ay nandoon sa labas, nagbabantay. At ito po ay ginagawa nila tuwing summer, tuwing mainit. Tayo nga dito, medyo December ngayon, pero mainit na, no? Sa kanilang kasaysayan, sa kasaysayan ng mga Israelites, ginagawa lang nila yung nagbabantay sila sa labas ng kanilang mga tupa every time na tag-init. Kung December o kung taglamig, hindi nila ginagawa. Pangatlo, na patunay, nung time na inassign si Sicaria, yung tatay ni Juan Bautista, na mag-minister sa Panginoon doon sa altar, sapagkat siya po ay pari. Yun po ay naka-assign sa kanyang lahi, sa kanyang pamilya. Ang Levites, mga kapatid, ay meron silang kanya-kanyang assignment ng paglilingkod, pagmi-minister sa Panginoon, ginagawa sa altar. At yung time na yon, yung slot na yon, ay natapat sa pamilya ni Abiha. At sabi ng mga Bible scholars, ang pagkakatapat nito sa assignment kay Abiha o sa lahi ni Abiha ay nagawa, pinerform ni Sicaria kung saan na-meet niya ang anghel ng Panginoon na nag-announce. At kanilang kwinenta. Kaya ang sabi nila, not December 25 is the birthday of the Lord, sapagkat ito ay pwedeng naganap summertime, sapagkat merong mga circumstantial evidence na nakita nila at nasaksihan sa kasaysayan. Nevertheless, mga kapatid, para sa atin, ang pinagdiriwang natin, merong Kristong isinilang. Ang pinaniniwalaan natin, merong tagapagligtas na isinilang. Sabihin mo sa kataid mo, para sa iyo. At ang Kristong ito na isinilang ay merong layunin na tayo po ay bigyan ng kaligtasan. Kaya nga, isinulat ang Isaiah chapter 9, sa panahon na ang bayan ng Diyos ay nasa matinding kapighatian. This is actually a prophecy, and actually, they are suffering from depression, from distress. Nagsasuffer sila ng pananakop. In fact, ang Sibulon at ang Naphtali ang unang sinalanta ng mga kalaban. At dahil sa kapighatiang ito, mga kapatid, naranasan nilang makatanggap ng pangako galing sa Panginoon. Maganda ba gaano? Na ikaw ay pinangakuan.
At yung pangako na binigay sa'yo ay merong assurance. Sa Genesis, meron ng pinangako ang Diyos na magbibigay siyang tagapagligtas. Nung nagkasala, bumagsak si Eva at si Adan, nagsalita na ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I will put enmity between your seed, kinakausap niya yung ahas, and the seed of the woman, kinakausap niya mga kapatid, si Satanas, kaharap niya yung tao, at yung seed of the woman na ito, anak ni Eva, anak ng tao, ay si Hesus Kristo, at yung seed of the serpent na ito, si Satanas at ang kamatayan. Ang sabi ng prophecy, I will put enmity between your seed and the seed of the woman. He will crush your head and you will bruise his heel. Wawasakin niya, dudurugin niya ang iyong ulo, tutuklawin mo ang kanyang sakong. At ang pagtuklaw kay Jesus, mga kapatid, ay doon sa krus ng Kalbaryo nang siya ay mamatay. At ang kamatayan na ito ng Panginoon, ang pagkawasak, pagkadurog ng ulo ng kaaway, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo po ay nabuhay. Tayo ay nabigyan ng kapatawaran. Tayo ay nabigyan ng kaligtasan. Somebody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. So sa time na ito, na kung saan ang bansang Israel ay nasa kadiliman, lumalakad sa malungkot na kasaysayan sapagkat sila ay sinakop ng mga kaaway. Pinapakita sa bayang Israel, nandoon ang takot. Natatakot sila, naaapi sila, at nawawala ng pag-asa. At sa panahon na tayo ay takot, sa panahon na tayo ay api, sa panahon na tayo ay walang pag-asa, ang kanyang bugtong na anak, kanyang ibinigay, ipinangako, upang ikaw ay bigyan ng pag-asa. Somebody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nangako ang Diyos ng liwanag. Nangako ang Diyos ng pag-asa. Sino yon? Si Jesus yon. Kaya nagkaroon ng pagkakasilang ng Kristo doon sa sabsaban. At sa kanyang pagkakasilang, mga kapatid, ang pinili ng Panginoon ay ang lugar ng mga mahihirap upang tayong mga mahihirap makaranas ng kanyang kayamanan. Amen? Upang tayong mga makasalanan makaranas ng kanyang kapatawaran. Kaya si Jesus isinilang sa sabsaban, pinako sa krus ng Kalbaryo, namatay, subalit siya'y muling nabuhay alang-alang sa iyo. So, God-given gift. Ang Panginoong Hesus ang gift ng Ama sa sanlibutan. Sabi nga sa John 3:16, He gave His only begotten Son so that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ito ay pinangako, ito ay inihula sa Isaiah chapter 9. At dito, titingnan natin ang tatlong mga bagay tungkol sa mga pangako na ito. Number 1, the context of the promise. Number 2, the concept of the promise. Number 3, the consolation about Jesus Christ or about the given gift. Sa mathematics, kung kayo po ay nagsosolve ng mga problem, mahirap hanapin ang value ng X pag walang given. Siyempre, pag merong given, yun ang magiging batayan mo para makuha mo yung nawawala na value ng X o kung anuman ang hinahanap sa problem. At sa panahong ito, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang ibinigay sa atin para ano? Upang makuha natin yung hindi natin nahahanap. Upang makamtan natin yung ating inaasam-asam. And the context of the promise is this: the people are in distress. The place is in darkness. Ang mga tao ay merong mga problema, merong mga pinagdadaanan sa buhay. Parang tayo lang sa ating bansang Pilipinas. Maraming pagsubok, maraming problemang hinaharap. Subalit sa gitna ng mga problemang ito, purihin ang Diyos sapagkat siya ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Somebody say hallelujah. Hallelujah. The place is in darkness. Madilim ang kanilang lugar. Madilim ang kanilang future. Hindi nila nakikita ang liwanag. Parang sa atin din,
maraming corruption, maraming kasalanan, maraming ginagawa, maraming pagsalansang, maraming ginagawa ng mga tao laban sa Diyos. Subalit sa gitna ng mga problemang ito, sa gitna ng kadilimang ito, mga kapatid, dumating ang pangako ng Panginoon. Yan ang pangako ng kaligtasan. Kaya nga, ang sabi diyan sa verse 1, nevertheless, there will be no more gloom. Wala nang gloom, wala nang diklom. For those who were in distress, yung mga namumroblema, yung mga nalulungkot, yung mga nagdadalamhati, ang sabi ng Biblia, mawawala na, mapaparam na, maaalis na. In the past, He humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future, He will honor Galilee of the nations by the way of the sea beyond the Jordan. Kaya dito makikita mo, mga kapatid, na ipinangako ng Panginoon na ang kadilimang bumabalot sa lupa ay magkakaroon ng liwanag. Ang sabi dito, noon hinayaan niyang hamakin ang lupain ng Naphtali at Zebulun. Ngunit sa panahong darating, pararangalan niya ang lupaing ito, ang Galilea ng mga hintil, sa daang patungo sa dagat, sa ibayo ng Jordan. Merong pararangalan ang Panginoon. Meron siyang ibabangon. Meron siyang itatatag. At kung merong ibabangon ang Panginoon, yung mga nalugmok. Yung mga nagkasala at bumagsak. Yun ang kanyang pinuntahan. At sa sanlibutan, kung merong makasalanan, tayo ang makasalanan. At kung meron siyang pinuntahan, tayo ang kanyang hinanap. Somebody say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya nga ang sabi sa Isaiah 63 verse 9, in all their distress, He too was distressed. And the angel of His presence saved them. In His love and mercy, He redeemed them. He lifted them up and carried them all the days of old. Kung kaya, mga kapatid, ang Panginoon dumating nung ikaw ay nangangailangan sa Kanya. Ang Panginoon ay dumating nung ikaw ay merong problema. Nung ikaw ay may sakit. Nung ikaw ay merong hinaharap na napakabigat sa buhay na ito. Kapatid, dumating ang Panginoon. Sabihin mo sa katayin mo, para sa iyo at sa akin. Sa Jeremiah 30, ang sabi, how awful that day will be. No other will be like it. It will be a time of trouble for Jacob, but he will be saved out of it. Matindi ang problema, matindi ang pinagdadaanan, matindi ang trouble. Pero ang tagapagligtas ay dumating upang tayo ay iligtas sa matinding problema na ito. Sabi sa Micah, chapter 4, verse 10, wreathed in agony, O daughter of Zion, like a woman in labor, for now you must leave the city to come in the open field. You will go to Babylon, there you will be rescued, there the Lord will redeem you out of the hand of your enemies. Ang bansang Israel ay sinakop ng Babylonia. Ang mga tao ay sinakop ng kadiliman, pinabagsak ng kasalanan, subalit dumating ang tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, the Lord will redeem you out of the hand of your enemies. Ano man ang iyong kalaban ngayon, maaaring yan ay si Satanas, maaaring yan ay ang sakit, karamdaman, kahinaan, kahirapan sa buhay na ito, kapatid. Ang Panginoon ay dumating upang ikaw ay iligtas sa mga problemang ito. Somebody say, I take it in Jesus' name. Sa Hosea chapter 5 verse 15 ang sabi, then I will return to my lair until they have borne their guilt and seek my face, and their misery they will earnestly seek me. Kaya sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kasalanan, ang taong naghahanap sa kagurangan ay makakasumpo ng kapayapaan. Ang taong nalulungkot, kapag ang Diyos ang hinanap, makakasumpo siya ng kagalakan. Kung ikaw ay malungkot, kailangan mo ang Diyos. Kung ikaw ay may problema, kailangan mo ang Diyos. Ano man ang iyong pangangailangan sa panahon ito, kapatid, si Jesus ang kasagutan. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Letter B, they were in darkness. The place was in darkness. Ang sabi ng Bible, the people walking in darkness have seen a great light. Yung mga tao na naglalakad sa gitna ng dilim,
nakakita ng pag-asa, nakakita ng liwanag. At ang liwanag na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Ano ang sabi? On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. Nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng liwanag. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Gaano man kadilim ng iyong nakaraan, kapatid, hindi nakabatay dyan ang iyong destinasyon. Sapagkat ang iyong destinasyon ay nakabatay sa ginawa ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoon. The God-given gift. Si Jesus Christ yun. Sabi sa Tagalog, ang bayang malao nang namumuhay sa kadiliman ay nakakita ng maningning na liwanag. Liwanag na sumikat sa mga taong namumuhay sa lilim ng kamatayan. Nandoon yung kamatayan. Nandoon yung kahirapan. Nandoon, dinaraanan nila yung matinding pagsubok sa buhay. Subalit, sa lahat ng pagsubok na ito, kapatid, ikaw ay magiging matagumpay. Amen? Sabi nga sa Isaiah 8:22, then they will look toward the earth and see only distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be thrust into utter darkness. Subalit nang dumating ang Panginoon, ang dilim ay nagkaroon ng liwanag. Ang sabi sa Lamentations 3:2, He has driven me away and made me walk in darkness rather than light. Subalit nang dumating ang Panginoon, ang darkness ay nagkaroon ng liwanag. Sabi sa Micah 3:6, therefore, night will come over you without visions and darkness without divination. The sun will set for the prophets and the day will go dark for them. The seers will be ashamed and the diviners disgraced. They will all cover their faces because there is no answer from God. Subalit nang dumating ang Mesyas, nagkaroon ng katugunan. Sabihin mo sa katayin mo, Christ is the answer. Kaya ano man ang iyong pinagdaanan, ano man ang iyong problema, nung mga nakaraang mga panahon, nung mga nakaraang mga buwan, nung mga nakaraang mga araw, kapatid, nagtagumpay ka, narito ka, you are about to transfer from 2025 to 2026. Bakit? Pinalakas ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, iningatan ka ng Diyos, sinamahan ka ng Diyos sa loob ng taong 2025 at pagpasok ng taong 2026. Sabihin ka kain mo, kasama natin ang Diyos. Kaya nga, take your seats. Sabi ng isang author, even in your suffering, God is not absent. Even in your suffering, God is not absent. Laging nandiyan dyan ang Panginoon. Tayo minsan pa-absent, pero si Lord, laging present. Somebody say, thank you, Lord. Thank you. Number 2, the concept of the promise. The concept is that there is a special feature sa promise na ito. Not only a special feature, but a special future na binibigay sa bawat isa sa atin. Ano ang sabi diyan sa verse 3? You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people. Rejoice at the harvest as warriors rejoice when dividing the plunder. Ano ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Ibig sabihin, ang special feature na ito sa pagdating ng tagapagligtas, sa pagdating ng Panginoong Hesus sa buhay mo, there will be enlargement of the nation. What does it mean? It means expansion. It means multiplication. Bakit? Sapagat merong enlargement, merong increase na ibibigay ang Panginoon. At ang ating Panginoon is the God of increase. The God of expansion is with you. At dahil kasama mo ang Panginoon, kapatid, magiging matagumpay ka sa pagpasok ng taong 2026. Amen? Ano man ang iyong problema, mga kapatid, masusolusyonan. Ano man ang iyong pinasok na negosyo, mag-i-expand. Ano man ang iyong sinimulan, meron ka bang sinimulan ngayong taon, it will increase. Because the God of expansion and the God of multiplication, kasama natin ngayon. Amen? Alam, sabi sa Tagalog, iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Kaya ngayon, mga kapatid, hindi lamang Thanksgiving. It is a victorious na pagdiriwang talaga. Sapagkat ang taong 2025 ay pinagpala na taon para sa iyo. At ang taong 2026, mga kapatid, ay taon na higit na pagpapalain para sa mga sumasampalataya sa Kanya.
Pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang kagalakan, tulad ng kagalakan sa pag-aani, tulad ng kagalakan ng mga taong naghahati-hati ng nasamsam na kayamanan. Maraming paghahati-hatian. Kinakailangan tanggapin mo yan, kinakailangan panghawakan mo yan, sapagkat yan ay nagmula sa bibig ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Verse 4 says, "For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor." Yung mga kaaway, katulad ng mga Midianites, pinabagsak ng Panginoon, tinalo ng Panginoon. Yung kanilang mga tali, yung kanilang mga kadena, winasak ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa Panginoon, dahil sa kanyang anointing, mga kapatid, yung burden na yan, it will be broken. Yung bandage na yan, it will be broken. Kahit meron mga kadena, shackles na yan, mga kapatid, it will be broken because the anointing will break them. At kung merong anointing, si Lord, mga kapatid, ang nagbigay sa iyo ng anointing. Palakpakan natin ng malakas ang hari ng mga hari. Somebody shouts, "Thank you, Jesus!" Amen. Thank you, Jesus. Kaya kung ikaw man ngayon ay merong dinadala, mabigat na problema, maaring sakit, maaring yan ay kahinaan sa buhay, sickness, weakness, wickedness, by the power of the anointing, it will be broken. Mawawasak, mawawala, sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Sabi diyan, binali mo ang pamatok na nagpapahirap sa kanila, ang paghampas sa kanilang balikat at ang pamalong ginamit ng mga tagapagpahirap sa kanila, tulad noong talunin mo ang Midian. Sino ang nanalo? Si Lord ang nanalo. Sino ang nagwagi? Yung lahat ng sumasampalataya kay Lord, magwawagi sapagkat you are more than conqueror. Amen? Sabi sa Exodus 34:24, "I will drive out nations before you and enlarge your territory, and no one will cover your land when you go up 3 times a year to appear before the Lord your God." Ano yun? Expansion. Magkakaroon ng pag-enlarge ng iyong nasasakupan. Kaya ano man ang iyong negosyo ngayon, kapatid, kapag ang Diyos ang kasama mo, ang negosyo niya mag-i-expand. Amen? Ano man ang iyong lugar na puntahan, yan ay pagpapalain ng Panginoon sapagkat kasama mo ang Diyos. And I declare in the name of Jesus that your blessing will multiply 3 times. Amen? 3 times. Sabi sa Deuteronomy 11:24, "Every place where you set your foot will be yours. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the Euphrates River to the Mediterranean Sea." Ano ito? Extension. Ano ito? Expansion. Extension and expansion dahil sa ating Panginoon. Simula sa disyerto, tungo doon sa kagubatan. From the desert to Lebanon. Ang Lebanon, mga kapatid, dyan galing yung mga malalaking kahoy na ginagamit. So, galing sa wala, tungo sa meron. From the river of Euphrates to the Mediterranean Sea. Galing sa ilog, tungo sa dagat. What does it mean? Promotion, multiplication, increase, extension, expansion. Bibigay sa iyo ng Panginoon sapagkat ito ang kanyang pangako sa kanyang mga anak na sa kanya ay na sumasampalataya. Deuteronomy 19:8 and 9. "If the Lord your God enlarges your territory, as He promised on oath," say that word, oath. Ito ang pangako ng Panginoon to your ancestors and gives you the whole land He promised them. Because you carefully follow all these laws, you will add 3 more cities to your own. Sabihin mo kasi katayin mo 3 times. Merong 3 times anointing na binibigay ngayon. Merong 3 times anointing na nire-release ngayon. Kaya mga kapatid, this is the period of multiplication, the period of increase, the period of expansion. 3 ulit na binanggit ng ating Panginoon. Somebody say, "Thank you, Lord." Isaiah 54, "Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will possess nations and settle in their desolate cities." Meron kang gagawin. Kinakailangan mong sumunod.
Sapagkat nandoon yung 3 times anointing na binibigay ng Panginoon, you need to enlarge the place of your tent. Palalakahin mo, i-extend mo, sabi diyan. And then you need to stretch your tent curtains wide, palalawigin mo. At ang sabi diyan, do not hold back. Huwag kang mag-atumili, huwag kang magduwa-duwa, huwag kang mag-doubt. Ano ang sabi? Lengthen your cords, pahabain mo ang iyong pisi. Strengthen your stakes, palakasin mo ang iyong mga tulos, for you will spread out to the right and to the left. Oh, I declare in the name of Jesus, mag-i-expand tayo. Mag-i-expand tayo. Mag-i-expand, mag-i-enlarge, mag-i-spread. Sapagkat ang Panginoon ang bigay ng kanyang 3 times anointing sa church na ito. Amen? He will dispossess nations and settle their desolate cities. Ibibigay sa inyo ng Panginoon. What does it mean? It means influence. Nasa sa inyo ang influence. Nasa sa inyo ang favor. Nasa sa inyo ang presence ng Panginoon. Therefore, mga kapatid, paghawakan natin yan. Sa pagpasok ng taong 2026, mas higit pa ang mararanasan mo sa Kanya. Amen? Let there be the future. Special feature, special future na binibigay sa iyo ng Panginoon. Ano ang sabi sa verse 5? Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. Yung mga gamit pandigmaan ay susunugin na. Anong ibig sabihin niya? There will be end of violence. Matatapos na yung hidwaan. Magkakaroon ng kapayapaan sapagkat ito ang future na iyong hinaharap at pinangahawakan galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron kang mga na kasintikan ngayong 2025, sa 2026, mayo na. Amen? End of violence, end of quarrel, sapagkat ang Panginoon kasama natin. Anong sabi? Ang mga panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin at magiging pagkain ng apoy. The power of the enemy is destroyed because the power of the Lord is in this word. Somebody say hallelujah. Isaiah 54:17. Ano ang sabi niya? No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. What does it mean? It means victory. It means in the name of Jesus, there is victory. Ikaw ay magiging matagumpay. At kung meron man na sa iyo ay umaaway, meron man mga tao galit sa iyo, mga kapatid, hindi sila magtatagumpay sapagkat ikaw ay anak ng Diyos na buhay. Amen? At sino man ang magpala sa iyo, pagpapalain ng Panginoon, sino man ang sumumpa sa iyo, si Lord ang kalaban, sapagkat ikaw ay anak na may pabor galing sa kalangitan. Amen? Psalms 37 ang sabi, the wicked plot against the righteous and gnash their teeth at them, but the Lord laughs at the wicked, for He knows their day is coming. Mawawala na yung mga gawa nila. Babagsak na. Bakit? Kasama natin ang Diyos na matagumpay. Isaiah 10:25, very soon, my anger against you will end, and my wrath will be directed to their destruction. The Lord Almighty will lash them with a whip, as when they struck down Midian at the rock of Oreb, and He will raise His staff over the sea, and He did it in Egypt. Merong tagumpay. Merong kang katagumpayan sapagkat ang Panginoon ang nangako. Lahat ng mga bagay na yan, it will come to an end. At anumang paghihirap, anumang sakit karamdaman, merong pag-asa, merong kagalingan sapagkat kasama natin ang Diyos na makapangyarihan. Jeremiah 30, anong sabi? But all who devour you will be devoured. All your enemies will go into exile. Those who plunder you will be plundered, and all who make spoil of you, I will despoil. Ang lahat ng iyong kaaway, sabi ng Panginoon, palalayasin niya. Ang lahat ng sumakop sa inyo at nangulimbat sa inyo ay kukulimbatan. Maibabalik sa inyo. At ang lahat na ito na mga nanakit sa iyo, mga kapatid, sila ay babagsak sapagkat ang Panginoon ang kalaban nila ngayon. Somebody say hallelujah.
Sabi nga ng isang author, God sees every time you are hurt. Don't waste time trying to pay back those who hurt you. God promises to be your vindicator. Merong nanakit sa'yo, huwag kang magbalik sa kanila, huwag kang maghiganti sa kanila. Sabi ng Panginoon, ako ang maghihiganti. Kung ikaw ay sinaktan, huwag kang manakit sa kanila, sapagat ang Panginoon ang bahala sa kanila. Kasama natin ang Diyos, hindi natutulog ang Panginoon, pinakikigan niya ang iyong mga hinaing. Somebody say, thank you, Lord. Number 3 and last, the consolation. Ano ang consolation niya? Yung blessing. Yung binibigay ng Panginoon na promise sa atin. Mga katotohanan. At ang ito'y masusumpungan sa kanyang kasulatan. Consolation as to the truth, as to the task, and as to the title. About the truth. Truth about the promise. Task of the God-given promise. Sino yun? Si Jesus Christ. The truth about Jesus. The given gift. The task of Jesus and the title of Jesus. They were released by the Lord in order for us to acknowledge na itong isinilang na itong Panginoon na kasama mo, mga kapatid, matindi ang kapangyarihan nito. Letter A, truth about the Son. Ano ang sabi sa 6? For to us a child is born, to us a son is given. Sa atin ay isinilang ang sanggol. Sino yon? Si Jesus Christ. To us a son is given as a son of God. Laging nandiyan ang Panginoon. Before the foundation of the world, nandiyan ang Panginoon. Kaya nga, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dahil ang Panginoon, walang simula, walang wakas. Ano ang sabi niya sa Revelations 1:8? I am the Alpha and the Omega. Ako ang simula at ang wakas. Anong ibig sabihin noon? Ang Panginoon ay from eternity to eternity. Subalit, pinili niya ang maglingkod sapagkat nais niyang iligtas ang mga nawawala. Pinili niyang isilang sa lupa. Nagkatawang tao. Ang sabi sa Philippians, mga kapatid, bagamat siya'y nasaan niyo ang Diyos, hinubad niya kanyang pagka-Diyos, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Opo, hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus, Diyos, hinubad niya lang yung kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong tao para ikaw na tao. Mga kapatid, maintindihan niya, maramdaman niya kung ano ang nararamdaman mo. Kaya kung ikaw meron kang hinaing, sabihin mo sa Kanya. I-pray mo sa Panginoon. I-confess mo sa Panginoon. Sabihin mo, bakit? Dinaanan niya lahat ng dadaanan mo. Naranasan ng Panginoon ang mga bagay na yan. Kaya naiintindihan ng Panginoon ang nararamdaman mo ngayon. As a child, He was born. As a son, He is given. Siya ay ibinigay sapagat dati nang nandoon ang Panginoon. Meron siyang pre-existence. Sa Old Testament, nandoon na ang Panginoon. Ganyan po ang anak ng Diyos. Naging anak ng tao. Upang tayong mga tao ay maging anak ng Diyos. Yung tagalangit bumaba sa lupa upang tayong tagalupa makaranas ng langit. Upang tayo mga napapahamak patungo sa impyerno, mga kapatid, magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Somebody say, thank you, Lord. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay ang isang anak na lalaki sa atin, si Jesus Christ. At ang anak na ito, mga kapatid, sabi sa verse 14 ng John 1, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sino yon? Si Jesus Christ, nagkatawang tao upang ikaw na tao, mga kapatid, magkaroon ng kaugnayan sa ating Diyos. Kaya itong promise na ito, nagre-reflect sa atin ng pag-asa. For a righteous ruler from the line of David, sino yon? Si Jesus Christ, na tayo ang kanyang pinuntahan. Kaya nga ang sabi sa Micah 5:2, but you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Sino yon? Si Jesus Christ yon. Sapagkat nung sinusog, tiningnan ang lahi ni Jose, siya po ay nagmula sa lahi ni Judah. Ganon din ang lahi ni Maria, siya ay nagmula sa lahi ni Judah. At alam naman natin, mga kapatid, na ang lahat ng hari, mga kapatid, ay nagsimula
kay Judah. Sapagkat ang prophecy sa kanya, mga kapatid, siya ang maghahawak ng sentro ng bansang Israel. Kaya nga, sinilang siya sa Bethlehem, si Jesus Christ. At nung siya isinilang sa Bethlehem, mayroong lumabas na tala. Nakita ng mga pantas, mga wise men. Ang sabi ng iba, from Persia, from India, yung mga wise men na ito, mga kapatid. Mga matatalinong mga tao. Hinanap ang Kristong isinilang. Kaya, pagdating nila doon sa Bethlehem, nasumpungan nila ang sanggol, nasa bahay kasama ng kanyang nanay at tatay. At anong ginawa ng tatlong pantas? Binuksan nila ang kanilang regalo. Ginto, mira, at insinso. Ginto sapagkat naglalarawan ng kanyang pagkahari. Mira sapagkat naglalarawan ng paghihirap na kanyang daranasin. At insinso na nagdiriwang ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ginagamit ng pare yung insinso para siya ay manalangin sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos. Kaya mga kapatid, hinanap siya ng pantas. At sila ay nagregalo. At itong mga pantas na ito, sila ay tunay na matatalino. Sabihin niyo po bakit? Sapagkat ang tunay na matatalino, naghahanap ng presensya ng Panginoon. Ang tunay na matatalino, sumasamba sa tunay na Panginoon. Kaya nga, anong sabi? Nasumpungan nila. Naghanap sila. They seek the Son of God. And they worship the Son of God. And they open their gift. Kaya kung ikaw ay matalino, naghahanap ka. Dahil ikaw ay naghahanap, ikaw ay matalino. At dahil ikaw ay matalino, sumasamba ka. Dahil ikaw ay matalino, nag-o-offer ka, naghahandog ka ng iyong pasasalamat sa ating Panginoon. And finally, ang isang taong matalino, sumusunod sa kalooban ng Ama. Bakit? Nung gabing iyon, binalaan yung tatlong pantas ng anghel na panaginipan. Sabay-sabay sila na naginip. Ang sabi sa panaginip, sila ay binigyan ng warning. Sabi nung anghel sa kanila, huwag na kayong bumalik sa dating daan. Sapagkat ang hari na si Herodes ay mayroong planong masama. Mga kapatid, itong tatlong pantas na ito ay nangako sa hari. Kasi yung hari may request. Sabi ng Haring Herodes, kapag nasumpungan ninyo ang bata, paki-inform ako para ako makapunta rin at makasamba. Pero sa likod ng kanyang isipan, papatayin niya ang bata sapagkat karibal niya sa trono ng bansang Israel. Pero dahil nakinig yung tatlong pantas sa warning, bumabala ng anghel, hindi naabutan ni Herodes sapagkat nag-alis na, nakalipat na sa Egypt yung pamilya ni Jesus. Kaya mga kapatid, ikaw ay matalino kapag ikaw ay naghahanap ng Panginoon, ng presensya ng Panginoon. Matalino ka kung ikaw ay sumasamba sa Kanya, nag-o-offer sa Kanya, papasalamat sa Kanya. Matalino ka kung ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban. And He was born in Bethlehem. Say that word, Bethlehem. Because Bethlehem means house of bread. Jesus is the bread of life. Hindi nagkataon na siya isinilang sa Bethlehem. Talagang yun ang purpose ng Panginoon para ihayag na ang anak ng Diyos na ito ang tinapay ng buhay. Kaya ka merong buhay na walang hanggan sapagkat siya ay tinapay ng buhay. Amen? Isaiah 7:14 says, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Ano ibig sabihin? God with us. Ibig sabihin yung Diyos na galing sa taas, bumaba, upang ikaw na nasa ibaba, makasama niya pagpunta sa taas. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Pangalawa, that was the truth. Pangalawa, the task of the son. Ano ang kanyang tungkulin? Sabi sa verse 6, and the government will be on his shoulders. Lalagay sa kanyang balikat ang alin? Ang pamamahala. Meron siyang tungkulin pamahalaan.
Pamahalaan ang simbahan, pamahalaan ang buhay mo, pamahalaan ang bahay mo, pamahalaan ang lahat ng bansa, pamahalaan ang lahat ng tao na nagpapasakop sa Kanya. At ang sabi dyan sa Isaiah 11, a shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots, a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him. With righteousness, he will judge the needy. With justice, he will give decisions for the poor of the earth. Nasa kanyang balikat, tungkulin ng Panginoon na ikaw ay pamahalaan. Sa Isaiah 11, ang sabi niya, in that day, the root of Jesse, yung pinag-play dito kagabi, mga kapatid, from the root of Jesse. Sino yun? Si Jesus. From David, from Jesse, si Jesus po yun. Will stand as a banner, say that banner. Ibig sabihin yan ang bandila. Yan ang simbolo for the people. The nations will rally to him and his resting place will be glorious. Makapangyarihan, maluwalhati, sapagkat siya ang Diyos, yung anak ng Diyos na nagkatawang tao. Sabi niya sa Luke 4:18, sabi ni Jesus, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom from the prisoners and recover of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Say that word, favor. Merong pinapahayag sa atin ngayon ng Panginoon sa kanyang pagdating, ang pabor ng Diyos na binibigay sa bawat isa. Amen? Good news to the poor. Ano? Sila ay pagyayamanin ng Panginoon. Good news para doon sa mga naaalipin sapagkat merong kalayaan sa Panginoon. Good news para sa mga bulag sapagkat mabubuksan ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. At yung mga inaapi, palalayain ng Panginoon sapagkat ito ang panahon, ito ang taon ng pabor ng ating Panginoon. At yun ay nasa balikat lahat ni Jesus. Sa Genesis binanggit, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Yun ang kanyang task. To crush, wasakin, durugin ang ulo ni Satanas. Ano man ang simbolo ni Satanas sa buhay mo, tungkulin ng Panginoon, wasakin ito kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. John 10:10, anong sabi ng Panginoon? The thief comes only to steal and kill and destroy. Pero anong sabi ni Jesus? I have come that they may have life and have it to the full. Ang kaaway dumating upang pumatay, upang magnakaw, upang manira. Subalit ang Panginoon ay dumating upang ikaw ay bigyan ng buhay. Isang buhay na kasaya-siya. Isang buhay na pinagpala. Somebody say, I take it in Jesus' name. Letter C, the titles of the Son. Not only the task, but the title of the Son. Ano ang sabi? He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Yun ang katawagan sa Kanya. Yun ang Kanyang katayuan. Yun ang Kanyang mga titulo. Yun ang Panginoon. He is a wonderful counselor. Kung ikaw ay naguguluhan, lumapit ka sa Kanya. Kung ikaw ay nanliliit sa iyong sitwasyon ngayon, lumapit ka sa Kanya because He is the mighty God. Kung ikaw ay walang ama, He is the everlasting Father. Kung ikaw ay punong-puno ng problema, walang kapayapaan, lumapit ka sa Kanya because He is the Prince of Peace. Kaya niyang ibigay ang lahat ng ito. Sabihin mo sa katayin mo, para sa iyo. Siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Pero ang tanong, nais mo ba na maranasan ang lahat ng ito? If yes, lumapit ka sa Kanya sapagkat siya lamang ang kayang magkaloob sa iyo ng mga bagay na ito. Ano pang sabi niya? I am the good shepherd. It's a tawag sa Panginoon. Hindi lamang siya counselor, hindi lamang siya Prince of Peace. He is a good shepherd. Siya ang nagbabantay. The good shepherd lays down his life for the sheep. Binibigay niya kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, para sa kanyang mga tagasunod. Ang buhay ng Panginoon nasa sayo. Ang tanong, willing ka ba na ibigay sa Kanya ang buhay mong nag-iisa? Your life, surrender to the Lord. His life, binigay sa iyo ng Panginoon kapalit ng buhay mong mahina, buhay mong may sakit, buhay mong mga kasalanan. Binigay sa iyo ng Panginoon ang kanyang buhay sapagkat ikaw ay nais ng Panginoon maging matagumpay. Amen?
John 8:12 says, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Hindi lamang siya shepherd. Hindi lamang siya counselor. Siya ay ilaw. Kaya kung sa iyong buhay merong madilim, you need the Lord. Kung merong nadidiliman, kailangan niya ang Panginoon. Revelations 19:16, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Diyos ng kalangitan na ating sinasampalatayanan. John 11:25, Jesus said, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Even though they die, whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Sino man ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Somebody say, thank you, Jesus. Kaya nga, sabi ng isang president, Jesus Christ was born to bless all humankind, past, present, and future. 2024, 2025, 2026, and beyond, ang Panginoon ay sinilang upang tayong lahat ay pagpalain ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak sa hari ng mga hari. Malakas na palakpak sa hari ng mga hari. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito. Tinanggap ko, pinaniniwalaan ang mga katotohanan na aking napakinggan. Maghari ka. Masunod ka po sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kasama ka namin. Ang iyong kamatayan ay naging buhay ng bawat isa. Nais naming pasalamatan ka. Nais naming alalahanin ang iyong sakripisyo sa krus. Pagpalain mo po ang tinapay. Pagpalain mo po ang kupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong ibahagi ang tinapay at ang kupa. Hahawakan lang po muna at mamaya sabay-sabay po kayong kakain at inom
sa presensya ng Panginoon.